Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Welcome to Lord of Harvest Tagli Service. Purihin ang Diyos. Tayo ay muli niyang dinala dito sa lugar na ito. Welcome and gayon din po sa ating mga online viewers, Facebook. Good morning po and thank you for supporting our services every Sunday. Truly the Lord is good. His mercy endures forever. Bago po ako manalangin, nais ko lamang pong basahin ang 2 talata mula sa aklat ng Salmo 107, verses 1 and 2. Psalm 107, verses 1 and 2. Ganito po ang sinasabi, O magpasalamat tayo sa Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Wagas ang pag-ibig at nananatili. Ang mga naligtas, tinuos ng Diyos, bayaang magpuri, yamang naligtas sa tulong ni Yahweh. Tayo po ay manalangin, taas po natin ang ating mga kamay bilang pagsuko at pagpupuri sa Panginoon. Ama naming Diyos, sa pangalan ni Jesus, kami po ay lumalapit sa iyong trono na mayroong pagpupuri, pagpapasalamat sa iyong harapan, Panginoon. Kami po ay nandito upang ang iyong pangalan ay itaas sapagkat ikaw ang karapat-dapat na itaas sa aming mga buhay at sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Maraming salamat sa bagong buwan ng Mayo. Muli kami ay nakarating sa another month of this year, 2025. We are so thankful. Tunay po nagpapasalamat kami sapagkat ang buhay na ipinagkaroon mo sa amin ay patuloy, Panginoon, na kami ay naglilingkod at nagmamahal at nagtatapat sa iyo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, itinataas po namin ang aming service, ang aming fellowship. In your name, O God, we glorify you. At ito po ay inihahandog namin sa iyo, O Lord God. Maraming salamat sa aming worship team. Patuloy mo silang gamitin, pagantahin ang kanilang mga boses, gamitin ang kanilang mga kamay sa pagtugtog ng mga instrumento. Gayon din, Panginoon, ang lahat ng aming gagawing pagsemba, pagpupuri sa aming pagbibigay, sa aming mga panalangin, at gayon din sa pagdadala ng salita at sa komunyon, Panginoon, na aming gagawin sa umagang ito. Tunay po, Panginoon, na wala po kaming magagawa sa aming mga sarili. Ikaw ang Diyos na tapat sa bawat isa sa amin. Wala na po kaming masasabi sa iyong kabutihan, Panginoon. Kami ay iyong iniingatan sa araw-araw. Ikaw ang Diyos na nagpo-protect sa amin. Ikaw ang Diyos na nagpagaling ng aming mga sakit, karamdaman, nagpagaling sa mga relasyon na hindi buo, Panginoon. At sa umagang ito muli, ibabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri. Itataas namin ang iyong pangalan, wala nang ibang maitaas kundi ikaw. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito ang aming samot na langit. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Let's praise the Lord. Amen. Hallelujah! Halina't sama-sama po nating awitan ang ating Panginoon ng may galak! Hallelujah! Halina po tayo't sumayaw! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama
sama-sama. Awitan natin siya. Ipalakpak, ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak, ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak, ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Oh, halina't sama-sama, halina't sama-sama. Purihin natin siya. Halina't sama-sama, halina't sama-sama. Awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak, ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak, ipalakpak ang iyong kamay. Itaas at ikaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Sumigaw sa galag ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galag ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galag ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galag ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw, sumigaw sa galag ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw
Sumigaw sa kalan ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Minsan wagas, wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Sumigaw sa kalan ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa kalan, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas, wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Sumigaw, hallelujah. Patuloy po tayong sumigaw ng papuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sapagkat Ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat. Karapat-dapat kang purihin, O Diyos, sambahin. Because you are the same yesterday, today, and forever. And you are more than able, O Lord. Wala kang hindi kayang gawin. Patuloy ka po namin niluluwalhati. Itinataas ang iyong pangalan. Ikaw ay dakila. Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Sa kabila po ng lahat ng hindi magandang nangyayari sa paligid, Panginoon, Ikaw ay nananatiling mabuti. Ikaw ay nananatiling nagmamahal sa amin. Yes, O Lord. Hallelujah. Sa diyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming
bibiguin. Hallelujah. Sabi po sa kanta, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Amen. At siya ay tapat, magmula pa sa ugat ng ating lahi. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bihati, tagumpay man ay naroon. Daruyan ang pag-asa kung kailangan inahon. Pag-ibig mo nga ay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila
ka, Panginoon. Salamat po, Diyos. Tunay ang iyong pag-ibig, tunay ang iyong kahabagan, tunay ang iyong biyaya. Naranasan namin araw-araw, Panginoon. Karapat-dapat lamang na sa iyo ang papuri, ang pagsamba at pasasalamat. Ang buong buhay namin, Panginoon, ay aming sinusuko sa iyo. Pagpalain niyo nga po, Panginoon, ang gawain ito at bawat isa na naririto sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Bago po tayo makaupo, magkamayan at magbatian po tayo. Welcome to the Lord of Harvest family. You are invited to worship with us every Sunday in person here at historic Filipina Town in Los Angeles. Taglish service is at 9 a.m., English service is at 10:30 a.m., and LOH Espanol is at 2:30 p.m. We encourage you to join us as we seek God in prayer every Friday from 8 to 9 p.m. via Zoom. And every first Friday of the month, Friday Night Live prayer and worship at the LOH Chapel from 8 to 9:30 p.m. Be equipped and trained to share the gospel of Jesus Christ. Every second Saturday of the month, we encourage you to come, go, and share the gospel of Jesus Christ in our community for the second Saturday soul winning. Meet at 9 a.m. for training, then go out in teams to reach our neighbors with the love of Jesus. Live stream is available via YouTube and Facebook under Lord of Harvest LA. Don't forget to hit like, follow, and subscribe. Please visit our website at lordofharvest.org for more information. Magandang umaga po at sa mga bago nating mga kasama ngayon, mayroon ba? Salamat sa Panginoon. Sa mga kasama natin na nasa linya, magandang umaga rin po sa inyong lahat. Mayroon pong very popular na quotation sa Bible, it's more blessed to give than to receive. Bagamat hindi na isulat sa Gospels, ay kinote ni Paul, Apostle Paul, siya po ang nasa Acts chapter 20 verse 35, noong kanyang ipinapaliwanag na dapat ay masipag tayo. Yan po yung context nun. Yung sinabi ni Paul na it's more blessed to give than to receive according to the Lord Jesus Christ, sabi niya. Pero bago niya sinabi yun, ay dapat maging masipag tayo at ginawa niyang example ang kanyang sarili na hindi siya naging pabigat kahit kanino man. Ngunit yung pong quotation na yun na sinabi ng Panginoong Yesus ay totoo po na mas mapalad po talaga ang nagkakaloob at kaysa nagbibigay. Bagamat mapalad din po ang binibigyan. Kung bigyan niyo ako 1,000,000, tatanggapin ko. Pero yung nagkakaloob, ibig sabihin nun ay the Lord has blessed you, that's why you're able to give. Kung ikaw naman yung laging tanggap ng tanggap, mag-isip ka na. Panginoon, pagpalain mo rin naman ako, bakit ako na lang binibigyan lagi? Di ba? So, totoo po yan. Let's ask the Lord na patuloy na dumalo yung kanyang biyaya sa atin. Pero para mangyari yun, we have to do His will. Na tayo rin po ay magiging bukas palad upang ang biyaya ng Diyos ay laging dumaloy. At it's like planting, parang nagtatanim ka. At
ang pagtatanim po ay kailangan din mataba ang lupain. At ang church po ay matabang lupain, di ba? So let's give as unto the Lord. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa yaman ng iyong biyaya at pag-ibig. Hindi po kayo nagkulang kahit kanino man. At ang dalangin ko po, Panginoon, ang iyong pagpapala ay dumaloy sa lahat, Panginoon, ng mayroong generous heart at bukas na palad upang magkaloob. Pagpalain mo ang kanilang pamilya, ang kanilang hanap buhay, ang promotion ay igawad sa kanila, Panginoon, ang protection, Panginoon, ay igawad sa kanila, sapagkat ito po ang iyong pangako. At iyong ipinangako na siksig, liglig at umaapaw ang tatanggapin ng mga nagkakaloob ng mayroong pusong masaya na nagbibigay. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samot dalangin. Amen. Amen. Kaloob po tayo sa Panginoon. Praise God, purihin ng Panginoon. Meron kayong banal na kasulatan? Thank you, sister. Take your time. Ang nakarampong linggo ay nandun ako sa ating mga kapatiran sa Las Vegas, Lord of Harvest, Las Vegas. 25 years ago na pala po, nasimulan natin ang gawain doon. Purihin ng Panginoon, mayroong matagumpay na gawain tayo doon. Mayroong Lord of Harvest sa North, East, and West. At they come together and celebrate the goodness of the Lord. It's an amazing experience. Ngayon po ay magpapatuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung mayroon kayong banal na kasulatan, ating babasahin sa unang Korinto 15. Hindi ko alam kung mayroon tayong Tagalog. Meron ba kayong Tagalog Bible? 1 Corinthians 15. Basahin ko na lang sa inyo sa Tagalog. Tagalis naman tayo eh. Amen? Okay. Ito po ang tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ngayon pinaalaala ko sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Yan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. The resurrection po is one of the most powerful doctrine teaching ng iglesia. Hindi po ng Church ng Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan naliligtas kayo. Kung matatag kayong nanangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Meron palang mga nananampalatayan, di iniisip. Susunod-sunod lang, mga bulagan. Sapagkat ibinibigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin sa Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay at sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12, pagkatapos napakita siya sa mahigit sa 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon nung isinusulat po itong Book of Acts. At ang iba'y namatay na. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol at sama-sama noon. Sa kahuli-hulihan, napakita rin siya sa akin. Ito po si Pablo na sumulat sa Corinto. Bagamat ako ay tulad
ng batang ipinanganak na hindi kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol sapagkat inusig ko ang buong iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya ng Diyos, sabihin po natin kagandahang loob ng Diyos. Ako'y naging apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niya. Ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila. Bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang pinangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Nahirapan na tayo sa Tagalog Si Pablo po, ang sabi niya, ako'y higit kaysa kanino man sa kanila, sa tulong ng Diyos, ay nagpasakit sa pangangaral ng salita ng Diyos. At ayon po sa kasaysayan, siya ay pinugutan ng ulo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Can you say amen? Praise the name of the Lord. Pagkatapos po, nais kong isunod yung restoration at pagkatawag naman kay Pedro. So, nung pong mabuhay na maguli ang Panginoong Hesus, yung pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus, ang naging, at ang Holy Spirit, ang naging empowerment ng mga alagad na ipangaral ang mabuting balita ng kapatasan. So, ang Panginoong Hesus nung nabuhay ng the third day, nabuhay sa maguli, di ba? Ngayon po, ang sabi sa Banal na Kasulatan, for the next 40 days, bago siya umakyat sa langit, 40 days, nag-resurrect siya within the 40 days period, bago siya umakyat sa langit, between the resurrection and the ascension, multiple people, maraming mga tao ang nakakita sa Panginoong Hesus na nabuhay na maguli. Kumain siya, naggawa siya ng breakfast sa kanyang mga alagad, at itong buhay hindi po napatotoo na nakita nila ang buhay na Kristo ang nagbunsod sa kanila na hanggang kamatayan, kung paano si Jesus ay namatay, this is our life. Ito ang ating buhay. Kaya tulad ng sinabi ni Pablo sa akin, para sa akin, ang mabuhay ay para kay Kristo, ang mamatay pakinabang. So yung tibo at pagkatakot sa kamatayan ay nawala na doon sa mga alagad. They are so powerful, kahit na ibilanggo, kahit na ambalusin, kahit na pugutan ng ulo. They stand on this aral na mayroong buhay sa kabilang buhay. Na ang buhay natin dito sa mundo, preparasyon sa walang hanggan. Na mas mahalaga yung walang hanggang buhay kaysa yung buhay natin dito sa mundo na panandalian lamang. But they are people na just like us. Pagkatapos po, isa sa pangunahing na ginawa ng Panginoon ay yung kanyang sa last chapter po ng aklat ni San Juan, yung tinatawag na restoration na ginawa niya kay Pedro. Pedro was considered the leader ng mga disciple. Kasi sa kanyang pagiging leader, nung tinawag siya ng Panginoon, siya po ay mangingisda. Sabi ng Bible, Jesus was preaching and teaching and healing all kinds of sickness and disease. Naglumilibot siya. He went about doing good, preaching, teaching, healing, delivering from the power of darkness, yung mga inaalihan ng demonyo. So, napakaraming sumusunod sa kanya. So, humirang siya ng alagad. Ang una niyang hinirang ay si Pedro. Kasi ang ginawa niya, sa pangangaral ni Jesus sa beach, nakita niya si Pedro, magdamag silang ng isda. Walang huli. Sabi niya, Pedro, can I borrow your boat? Ginawa po niyang purong pulpito. Kasi mapakaraming tao sa beach. Hiniram muna niya yung kanyang bangka. Tumayo siya sa bangka at siya nangaral siya sa mga tao na sa beach. Pagkatapos po noon, sabi ni Jesus, dahil fishermen sila, ay sabi niya, follow me. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamalakaya ng tao.
I will make you fishers of men. So doon sa kanilang hanap buhay na mga fishermen, ang sabi ng Bible, immediately, they left their nets, they left their boat, and followed Jesus. After a few steps, yung mga kaibigan din ni Jesus ay tinawag niya fishermen. Sabi niya, follow me and I will make you fishers of men. Pero ito po ang nangyari, alam natin, na si Pedro, bagamat siya ay masigasig na tagasunod ng Panginoon, sa Last Supper, ang sabi ni Jesus, ako ay ipapako sa krus at kayo ay magsisitakas. Sabi ni Pedro, Panginoon, over my dead body, maaring ito aking mga kaibigan ay tatakas, pero hindi ako. Pagkatapos sabi ni Jesus sa kanya, Pedro, alam mo ba, hindi titila akong manok hanggang hindi mo ko pagkanulo ng 3 beses. Ganun po siya kakuan, katigas at kakuan. So, sa madalit salita, ang sabi po ng Bible ay nakita natin sa biblical story na nung nandakipin si Jesus, ang lahat ng mga alagad ay nagsitakas. Si Pedro, na siyang parang pinakamatikas at matapang ang loob, ay sumusunod sa Panginoon. At pagkatapos noong gabing ngayon, ay 3 beses na ipinagkanulo ni Pedro ang Panginoon. Siya na nagsabing, over my dead body, I will protect you. Pagkatapos po, ito ang isang magandang aralin sa Juan last chapter ng Juan. Ang sabi ng banal na kasulatan, sabi din nabuhay na ang Panginoong Hesus. Pagkatapos sabi niya, pinagbili sa mga babae at sa kanyang mga alagad, punta kayo doon sa Galilee. I will meet you there. So nandun po sila sa Galilee, yung mga alagad. Niintay nila si Jesus. Hindi pa lumilitaw si Jesus kasi between 40 days. Sabi ni Pedro, sabi niya, wala pa si Jesus. Ako'y magpipishing ako bukas. Sino sa inyo sasama? Yung mga kaibigan niya, at 5 sila mga fishermen, okay, we'll go together. They all got together at nag-fishing sila. Anong araw na yon at saka noong buong gabing yon. Babasahin ko po sa inyo sa Juan chapter 21. Let the Word of God speak to us. Alam na niyo po ang istorya, pero napakita si Jesus sa 7 alagad sa chapter 21. Ang sumulat po nito si John the Beloved. Fisherman din si John the Beloved. Pagkatapos muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ito pang Galilee din ang Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas, tinagaro ang kambal, Nathaniel, Galilea, at ang anak na si Zebedeo. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako, sasama kami, ang sabi nila. Umalis sila at lumula sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing yon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Siguro madaling araw pa madilim. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuli kayo. Sinabi ni Jesus, inihulog nga nila ang lambat at hindi nila mahila ang dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon yon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit at tumalon sa tubig. Kasama niya mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Siguro yung kanilang huli ay napakarami. Hindi nasira yung lambat. Kung isasampan nila sa bangka, baka lumubog sila. Hindi pa gaanong kalayo ang sa pangpang. May 10 metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang, ay nakita nila roon, mayroong baga at maisdang nakaihaw at ilang tinapay. So, si Jesus ay naghanda ng breakfast para sa kanyang mga alagad. Sino siya naniniwala na Jesus can provide everything and anything that we need? Amen?
He is a miracle-working God. Sabi ni Jesus, magdala kayo rito ng isdang nahuli ninyo. Sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153. Ang mga mangingisda talagang binibilang yung huli. Hindi napunit ang lambat. Normally, mapupunit po yun dahil daw sa dami at sa laki. Ganoon, karami ang isda. Sabi ng Panginoong Isus, halika kayo, mag-almusal tayo. Sabi ni Isus. Isa man sa mga alagad ay walang nanghas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Isus, kinuha ang tinapay, ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling nabuhay. Wala pong kibuan. Pagkatapos, Jesus break the silence. Ang sabi sa verse 15, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Alin kaya yung mga ito? Siguro yung mga isda. Siguro yung mga negosyo niya. Ang sabi ni Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Pedro, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Pagkatapos po, muling tinanong ni Jesus si Pedro. Ang tawag niya ay Simon, hindi Pedro. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo. Sabi ni Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pansinin po natin, ang pinagbibili ng Panginoon ay yung kanyang mga tupa. Ang mga alagad ng Panginoon, ang mga tagasunod ng Panginoon ay kanyang mga tupa. Tayong lahat ay mga tupa ng Panginoon. Ngayon, yung mga nangunguna ay nagiging parang under-shepherd. Pero as an under-shepherd, we are commissioned and committed to the calling of the Lord. Kasi ito po si Pedro, nire-restore ng Panginoon. He was broken on the inside. Kasi yung kanyang parang pagiging matigas na lalaki, matapang na lalaki na nagsabing over my dead body, parang ipinagkanulo na hindi totoo. He was not standing on what he said. Kasi nga, natakot siya. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, bakit hindi Pedro ang tawag sa kanya? Iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, iniibig mo ako? Sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman niyo, iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. So Jesus, even in His resurrection, nakalagayan, ang kanyang puso at ang kanyang compassion ay nasa kanyang mga tupa pa rin. Natatandaan nyo? Kausap ko yung ating pastor doon sa Las Vegas. Sabi ko, Pastor, ano ang team mo sa yung 25th wedding? 25th anniversary. Sabi niya, Pastor, yung pong ating team. The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Pray, the Lord of the harvest will send laborers into the harvest field. Kasi si Jesus, when He was here, He looked at the multitude. Nakita niya ang karamihan ng tao. Nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng tulong, nagugutom, lahat, puspos ng problema at suliranin. And when Jesus looked at the multitude, He looked at them like sheep without a shepherd. So narito po, si Pedro, nire-restore niya ang pagkatawag sa kanya as an under-shepherd. Sumunod ka sa akin. Pakiinin mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa.
Alam niyo po, binabasa ko ito, minameditate ko, ay pinaalala din sa akin ng Panginoon sa Revelation. Alam niyo po ba, sa Revelation chapter 2, mayroong sulat si Lord sa Revelation sa mga churches. Yung unang church ay Church of Ephesus. Ang sabi po doon ay, I have a complaint against you. Basahin ko po sa inyo sa Pahayag, chapter 2. Kung saan ako nagpupunta. Pero the Holy Spirit helped me put it together at the end. Sabi po dito, sa chapter 2 ng Pahayag, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Epeso. Ito ang pinasasabi ng may hawak ng 7 bituin. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong pagpapagal at pagtitiyaga. Alam kong namumuhi ka sa masama. Sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at napatunay mo sila'y bunaan. Alam ko ring matiyaga ka, nagtitiis sa maraming hirap, alang-alang sa akin. At hindi nang dupaypay, ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Ito po ang letter to the church, and I believe this is the letter to us too. Isang bagay ang pinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa at gagawin mong muli ang ginagawa mo noong una. Para bang sa wikang Ingles, remember your first love. Remember your first love. To me personally, when I was reading it, parang pinagbubulay-bulay ko po yung aking sarili. Natatandaan ko po yung unang pagkatao sa akin ng Panginoon. I was baptized in the Spirit, so on fire for the Lord. Akala ko, next week, next month, next year, dadating na si Jesus. And then, I interpret yung Bible na if you love me, you'll obey my commandment, iwanan mong lahat, and follow Jesus. Ano yun po, I confess I love my wife, but I told my wife, I love Jesus more than her. Maalala ko po, I was on a discipleship program. I quit my job. And then, si Mrs. ay medyo, kasi po he got saved under the ministry and discipleship training. Naituturo po siya. Sinasama kami, meron po kaming 6-month discipleship training. At ang mapapakabait ng aking asawa, sabi ko, magdi-discipleship training muna ako. Gagawin ko muna yung pinagagawa ng Panginoon sa akin. So, I praise and thank God, kahit na yung mga aming discipler, mga pastor at saka missionary, sabi niya, where's your wife? Your wife should be here. But she is teaching and she is not ready. I'm praying for her. Ako po ay natutuwa. Pinagtyagaan ako ng aking asawa. I finished the discipleship program. Yung aking tatay sa Panginoon, nakita ko ng sarap. Pagka pupunta ka sa Facebook ba yun, man? Jesus People Liberation Movement. Namatay na po yung aking tatay sa Panginoon. But what I'm saying is, nung binabasa ko po ito, parang pinapaalala sa akin ng Lord yung first love ko noon. I was so on fire. Kasi nga, nagpaplano na kami ni Mrs. Matanda na, mag-retire na, let us just spend some of our retirement money and see the world. Something like that. But reading this, ay pinapaalala sa akin ng Panginoon, katulad ng pagpapaalala niya kay Pedro. God had a calling for each and every one of us. And it's a high and holy calling. Siyang nakakaalam. But if we humble ourselves and really listen and commune with the Lord, kasi po yung pag-ibig, ang sabi ng mga Bible scholar, sa English at saka sa Tagalog, yung love, parang yung word love, you can use it in anywhere.
I love my dog, I love my wife cooking, I love my wife, I love my children. Parang walang distinction. Pero sa original Greek, ay Aramaic sa Bible, yun daw pong unang dalawang tanong ni Jesus kay Pedro. Ang ginamit siya sa Grego, Pedro, do you agape me? Sa Grego po, merong antas ang pag-ibig. Yung agape love ay pag-ibig ng nagsasakripisyo. Yun ang quality love of God, which is sacrificial love. For God so loved you and me, the whole world, that He sacrificed His only begotten Son. Ang isa at kamugtong at pinakamamahal niyang anak. Naging kordero ng Diyos, napako doon sa krus ng Kalbaryo, para ipahayag ang kanyang pag-ibig sa atin, para mapatawad tayo, para ma-reconnect tayo sa broken relationship, ma-restore tayo. Yung nawala na mga pagpapala ni Adan at ni Eva doon sa paraiso, nire-restore yun ng Panginoon. So Jesus used the two words, agape love, the God quality kind of love, and Pedro was parang nakukonsensya siya. But the Lord is restoring him. You know why? Because sabi ni Jesus at the end, follow me. Pagkatapos, sinabi pa ng Panginoon sa kanya kung paano siya mamamatay. Mapapakudi siya sa krus. So, yung pong unang dalawang tanong ni Jesus ay using the word, do you agape me? Twice. Si Pedro, ang laging tugon daw, sabi po ng mga Bible scholar, nang sinabi ni Jesus, do you agape me more than this? Maaring yung business niya. Kasi tingnan mo, tinawag na siya, iniwanan niya yung kanyang business. Tapos bumalik siya sa negosyo nung buhay na si Jesus. Kasi hindi pa siya nare-restore. So, ang tatlong sagot ni Pedro ay yung tinatawag na phileo love, yung brotherly love. Hindi niya magamit yung agape love. And Jesus have the God quality kind of love, which is a sacrificial love. Willing to die. Totoong pag-ibig, hindi ito nararamdaman lang. This is a life total commitment. At ipiniliwanag din ni Jesus sa kanya. Sabi ng Bible, if you love me, you will obey my commandment. So ang puntos po dito, nais ng Diyos na tayo maunawa natin the agape, the God quality kind of love na dapat nating matutuhan sapagkat pagka ito'y natutuhan, to know Him is to love Him. And to love Him is to obey Him. So the more we have the revelation of the kind of love, just like Peter having the revelation, nire-restore siya ng Panginoon. At tapos, so nagkaroon siya ng healing. Nakita niya at pinapakita sa kanya ng Panginoon, do you love me more than this? Do you love me more than you love your brothers, your parents? Because the whole Bible, sabi ni Jesus, the greatest commandment is love. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all you've got. This is not a puppy love na simba-uwi lang. Totohanan ng pag-ibig ito. Bakit humingi siya ng ganong katinding pag-ibig? Kasi ganon ang pag-ibig niya sa iyo at sa akin. He suffer and die. I don't think I can give my son or grandchildren to any one of you. Not even Brother Arnold. He got his own children. But I will not sacrifice my children for his benefit. But God did it. And He is worth to be number one in our life. That's why He says, seek first His kingdom, His righteousness, all these things will be added unto you. Lahat ng pinagkakaabalahan natin dito sa mundo, maiiwan natin yan. Ang tunay na katuturan ng buhay is to know God, our Creator God, who loves us so very dearly. Ang plano ng Diyos, hindi lamang sa ating kabutihan habang tayo nandito. Sinabi pa nga niya, I go to the Father to prepare a place for you. After I prepare a place for you, I will come again. So,
pagka po nagkaroon tayo ng revelation ng tunay na pag-ibig ng Diyos sa ating puso't kalooban, hindi na tayo pupupukin ng ating cell leader na mag-pray. Hindi ka pupupukin magsimba. You will do it lovingly. Why? Because of Christ in you. Ito pang pag-ibig ng Diyos, the more you meditate, ay, alas 10 na pala. Meron pa tayong communion. Let me just read to you. Scripture po. For God so loved the world that He gave His only Son. Meron pong action. If you love me, Jesus said, you will keep and obey my commandments. So, meron ba tayong mga kalalakihan ready dyan to serve the communion? Babasahin ka lamang po ito. Pursue love. Let love be genuine. To know the love of Christ that surpasses all knowledge and understanding. May the Lord make you increase and abound in love. Praise God, Lord. Above all, keeping loving one another earnestly, love covers a multitude of sin. So, thank you, Godly Mel. Alam niyo po, love is about relationship. Can you tell or say it? Love is about relationship. And all other activities are the details of our relationship. Number 1, relationship with God. And once we have that revelation of the agape love of God, kasi po, ang susunod ay relationship to other people. I told my wife nung hindi niya maintindihan, I love Jesus first than you. Sabi niya, ano yun? Ano ibig sabihin niyan? Sabi, maintindihan mo rin yan. Sabi ko na lang sa kanya, mahal, if I am in tune with the love of Christ, I will be a better husband. I believe through the help of the Holy Spirit, I will be a better parent, better father, a better lover. Because the quality of God's love is expressed in sacrificing His whole life. Alam niyo po, kaya gawa sa atin ng Lord itong communion eh. This is a representation of His amazing love for you and me. The broken bread represent His body. Ang sabi ng Bible, by the stripes of Jesus, we are healed. Yung pong fruit of the vine represent the blood of Jesus shed on the cross. There's no man under heaven suffered like Jesus. Ang tinigis niyang dugo mula ulo hanggang paa. Sinampal, sinuntok. Dumugo siya mula ulo hanggang paa. Nagtiis. Nang He was crucified 9 o'clock in the morning, pag binasa po niyo yung 7 last words, hanggang 3 o'clock in the afternoon, alas 12, nagdilim. And He never loses consciousness. He was there praying. His first prayer, Father, forgive them. They don't know what they're doing. He even said, today you will be with me in paradise. So dito pong Holy Communion is to remember the tremendous sacrifice and tremendous love of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit to you and me. And that amazing love in us need an expression. Follow me. Love, feed my sheep, tend or take care of my sheep. Tulay po tayo tinawag, mga kapatid. We are under shepherd. Tayo mag-ipo na ating ulo, tayo manalangin, Panginoon, sa oras na ito ng aming pagbubulay-bulay. Holy Spirit, pakita mo sa amin, Panginoon, ang kahalagahan at kapangyarihan ng iyong walang hanggang pag-ibig. Give us a deeper revelation and help us, Lord, to renew our first love with you. We can only truly serve you and truly be a follower by understanding and realizing your amazing love and sacrifice.
Bless this, Lord. We humbly pray. As we wait together, Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo't makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo't makiisa. Yan ang katawan binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. habang po tayo naghintayan, awitin natin to ng may pagsamba sa Panginoon. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makiisa. Yan ang dugong dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Praise God. Nang gabing ang Panginoong Isus ay ipagkanulod, dumampot siya ng tinapay. Matapos siyang makapagpasalamat, tayo pong lahat sa tinapay. Panginoong Isus, kami taus-puso nagpapasalamat sa iyong mga latay doon sa krus ng Kalbaryo. Kami iyong pinagaling. Ang iyong mga aral, Panginoon, ay nagsasabi, sakit at karamdaman ay hindi nagmumula sa iyo. Kagalingan, miracle, working power of the Holy Spirit through Jesus Christ is upon and bestowed upon each and every one of us. Gayun din naman, kinuha ng Panginoong Isus ang saro. Kanyang idineklara, this is the New Testament of my blood, shed on the cross for the remission of your sin. Tayo pong lahat sa saro. Tayo at sa Panginoon. Panginoon, sa kaibuturan ng aming puso, kami taos-pusong nagpapasalamat. Panginoong Isus, ikaw ang kordero ng Diyos na naghuhugas, nag-aalis ng lahat ng aming kalikuan. Lahat ng aming mga kabulustagang ginawa sa buhay namin, Panginoon. Binura mo na at nilinis. Lord, we thank you. We honor you. Kami po, Panginoon, ay taos-pusong nagpupuri, nagpapasalamat, dinadakila ka namin. This is not just a memorial, Lord. This is a ceremony of thanksgiving, praise, and worship. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos. Sinasamba ka namin. We worship and adore you. Panginoong Jesus, salamat po, O Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat sa iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Banal na Espiritu, salamat sa iyong kapangyarihan, sa iyong patnubay. We can do all things through Christ who strengtheneth us. We thank you, Holy Spirit. Ikaw po ang nag-i-empower sa bawat isa sa amin upang kami magtagumpay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay.
Panginoon, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, igawad mo po ang iyong basbas, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Panginoon, let the revelation of your agape, sacrificial love, magkaroon ng a new degree, Panginoon, sa aming pagkaunawa upang aming ipamuhay at suklian, Panginoon, ang iyong pag-ibig ay manahan sa amin, makita sa aming pamumuhay, pananalita, sa pagpapalaki sa aming mga anak, impluensya, sakit sa kanino man, Panginoon. By this shall all men know that we are your followers, by our love for one another. Father God, bless us and keep us. Your face shine upon us, be grace to us. And we will be careful, Father, to give you all the praise, all the glory, great things you have done. In the wonderful name of Jesus, we humbly pray and declare. All God's people say, Amen, Amen. God bless you. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you, Jesus. Shake hands with one another.